Good morning mga brad kung tunay. Andito na naman tayo sa kalsada. Babiyahe na naman tayo. So nagtataka kayo mga brad ano? Tataka kayo siguro bakit ako naka MT-09. Oops! Yes. Nag-upgrade tayo mga brad after 1 year and 6 months. I-explain ko sa inyo kung bakit. Tara, magkwentuhan tayo. So, bakit ko nga ba pinakawalan si Tensyo over this black boy? Unang-una, hindi ko naman siya pinakawalan dahil mahina, dahil pangit, dahil ano pa ba mga pwedeng dahilan, dahil wala rin actually ako maisip na issue dun sa CB650R. Kasi in terms of power, pwede na siya eh. Pwede na siya talaga sa totoo lang. Well balanced. And hindi ko alam, maganda, sa totoo lang maganda yung CB650R. And kung big time lang ako mga brad, hindi ko na ibebenta yun. Mag-a-add na lang ako ng motor. Kasi bukod sa inline 4 ay Honda pa yun, ano? Siguro masyado nang paulit-ulit yung term na yan na maririnig nyo sa vlog ko. Pero overall mga brad, walang tapon sa Honda CB650R. Kasi wala namang perfect bike eh, di ba? And then again, nabanggit ko naman na yung mga issues, bakit siya binibenta, bakit siya pinapakawalan ng mga tao, mostly ng mga gumagamit nito, no? Or galing sa CB650R. And for this Expressway Serie number 5 mga brad, pag-uusapan natin ang reasons bakit ako nag-upgrade out of CB650R. Quick introduction lang sa ating motor. Uy, CB oh, CB1000, 650. This is a 2022 MT-09, the third generation MT-09. Kasi yes, wala pa tayong budget for the brand new generation 4 MT-09 SP. Yun yung Öhlins edition. And Brembo ata, naka Brembo ata yun. Hindi ko sure So, ginagamit ko na tong motor for almost a week. And yes, hindi siya inline 4, ano? Inline 3 crossplane siya, or CP3 crossplane 3, which is a good machine, I guess. Tsaka lakas ng hatak niya mga brad. Hindi ko pa siya i-review sa inyo ngayon kasi inobserbahan ko pa siya. So wala pa akong masyadong makakwento sa inyo about this bike. Pero so far ay napakaganda niyang motor. Not to mention mga brad, yung kanyang quick shifter and auto blip. Sa madaling salita, ano ba yung quick shifter and auto blip? Kita nyo naman, hindi ako nagka-clutch. So ito yung clutchless shifting na stock, no? Hindi siya upgrade, it's a stock. Hindi mo na kailangan mag-clutch up or down. So pwede ka mag-change gears up and down. Again, stock yun mga brad. Pwede kang magkagano sa CB, pero kailangan mo bilhin yung accessory na yun, ano? Lakas ng hatak, pambira. 117 horsepower, 88 newton meters of torque. Grabe. Si Tensyo kasi 94 horsepower, 64 newton meters of torque. So ang laki ng difference, no? Ramdam ko naman siya actually. Tsaka ang dami niyang riding modes. Siguro sana natin pag-usapan mga brad yung in-depth yung mas detalyadong specs nitong MT-09, ano? Sa ngayon ay pag-usapan muna natin mga brad, bakit ako lumipat from CB650R to the Yamaha MT-09 Generation 3. Okay,
Unahin natin sa performance. Napansin ko, coming out of the CB650R, mga brad, kung yung CB ay ang vibration niya sa kamay, no? Dito naman sa MT-09 ang vibration niya sa paa, may kiliti. Pero hindi naman siya ganun ka-vibrate compared sa CB. So, kiliti lang siya talaga. Kikilitiin ka lang niya. Pero meron, mararamdaman mo. Kasi yun yung una ko na feel nung ginamit ko siya for the very first time. Pag arangkada lang, I guess, from gear 1, tapos sa arangkada siya. Not sure, pero not all the time naman siya lumalabas. Pero mararamdaman mo siya. Uy, CB oh. Yan yung new model ng CB650R. Hindi ko alam kung CB siya. Pangalawa, pambira, ayan oh. Kahit na mas maliit yung panel gauge niya or yung dash, mas high-tech to kasi meron siyang riding modes. And then other than that, yung traction control nito ay may 2 modes plus meron ka pang pwede i-customize. Kay Tencho kasi on and off lang. Yun lang yung meron kay Tencho, no? And also maliban doon, ano pa ba, meron siyang 6-axis IMU, which is i-discuss ko na lang kapag pwede na natin siyang i-full review. Alam niyo mga brad, isa sa pinanghihinayangan ko yung exhaust. Yeah, yung exhaust na SC Project CRT Carbon Titanium, mga brad. Pangalan pa lang nakakapanghinayang na. Kaso kasi ayaw ni Master, ayaw ni Miss Jejabel yung exhaust na yun dahil nga sobrang lakas. And kung mapapansin nyo sa ating Expressway Serie number 2, nabingi talaga ako nun. Walang halong biro mga brad. Walang halong biro. Nabingi ako nun nung pagdating ko ng Expressway. Kasi syempre, ang taas na ng RPM. So syempre, sobrang lakas na nun. Yun na nga lang idle, ang lakas eh. How much more yung mataas na RPM pa, diba? Syempre, nakakamiss yung yung inline 4 na tunog. Teka lang. Sports car tong nasa tabi natin Nissan Z. Pogi Parang meron ako naririnig na weird noise. Sa mga MT-09 owners natin dyan, meron ba talaga yun? Yung parang kumakalansing na tunog kada cold start? Hindi ko sure May mga napapanood ako sa YouTube na talagang may weird noise. Dahil siguro inline 3 na crossplane, hindi ko sure Pero may weird noise siya talaga sa nanggagaling sa makina. Pero yung tunog niya, may part na maganda na parang parang inline 4. Tapos meron din part na parang sumisipol. Ganda nung tunog niya. Para siyang muscle car na mas maliit. Basta kakaiba yung tunog niya. Yung bang pag narinig mo, mapapaisip ka kung inline 4 ba yun? Parang ganon. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. And pangalawa, mga brad, yung design. Yung design nito, nung una, to be honest with you, mga brad, nung unang beses ko siyang nakita, mukha siyang weird. Totoo yan, with all honesty Yung CB kasi, unang tingin mo sa kanya, alam mo nang siya classic neo retro bike. Kasi bilog yung headlight, alam mo yun, madali mo siyang ma-identify. Pero kasi ang MT-09, sa unang tingin, hindi mo siya maintindihan. Di ba? Pero habang tinitignan mo siya, habang pinagmamasdan mo siya, gumaganda siya. Sabi nga ng mga vloggers sa US na napanood ko, itong MT-09 daw na Generation 3, para siyang unfinished bike. Which is true, yes, oo. Totoo, kasi ang liit ng headlight, tas ang laki ng katawan. Parang hindi siya natapos. Pero ang thought ko dun, mga brad, is, para sa akin if mahilig ka mag-custom, sinasabi nilang unfinished bike na design is nasa na yun kung paano mo tatapusin. Like ako, example ako, nakapag-check out na ako ng winglet, tsaka yung winglet sa headlight, tsaka yung winglet sa body, na check out ko na yun. Susunod ko na siguro yung tail tidy, Kumbaga, ibig sabihin dito is parang ang binigyan ng Yamaha
ng decision na ikaw nang bahala tumapos ng design. Para sa akin, okay yun. Kasi syempre, papasok siya dun sa taste na gusto mo. And then again, hindi para sa lahat yun. It's very subjective. Pero para sa akin mga brad, ako na yung maglalagay ng mga korte, ako na yung mga maglalagay ng mga accessories, ganyan. And maganda doon kasi magkakaroon ka ng uniqueness. Hindi uniqueness. Sabi ko sa inyo Oh, ito rin pala yung CB kanina. Sarap ng quick shifter mga brad. Pumuputok. Kaya da-downshift ako. Yun pumuputok. Sarap sa ears. So dahil kakakuha pa lang natin itong motor, wala pa tayong sticker. Meron siyang auto sweep pero easy trip wala. Yan may vibration kapag nag-accelerate siya sa paa. Sa kamay wala naman. Ganda ng handling nito. CB ulit Ay, nakakamiss naman si Tencho. Tencho, kumusta ka na kaya? Lakas. CB mo, gear 5 na pero may torque pa rin siya Tsaka in fairness ang lambot ng quick shifter niya. Wala akong masabi sa motor na to mga brad. Ang ganda. Riding mode, riding comfort, power, grabe. Kaya pala sinasabi ng mga iba na nagre-review dito is best of its kind. Pero definitely, I can feel kung ano yung sinasabi nilang best. Ang ganda ng motor na to. Pero pambira, 2 bars na lang tayo. Bawas tayo ng power. Diba? Pwede mo laruin yung niya, power niya. Ayan kumina yung power. Nilagay ko kasi sa road mode or yung number 3. Yun yung second to the last na pinakamahina. Kasi yung number 4, yun yung rain mode. Yun talaga, yung ECU niya is i-control niya yung buga ng power Galing nga may computer somewhere inside na nagko-control ng power. Hindi ko pa siya minamax out mga brad kasi hindi ko pa masyadong kilala yung bike. Yung tamang tamang takbuhan lang. Kasi mamaya, 'di ba? Alam mo na. At isa pa mga brad, ang una kong napansin dito sa MT-09 compare sa CB650R, yung handlebar ang taas. Parang gitna siya ng typical naked bike at adventure bike. Ayun. Yung gitna nandun yung handlebar niya. Hindi ko ma-explain pero mas mataas siya sa normal na naked bike. So mas relax ako dito. Tsaka yung paa ko, although kinikiliti ng makina, hindi naman siya ganun na masyado aggressive. Parang saktuhan lang. Lalo na siguro yung SP version. Kasi naka-Öhlins na yun Ganda ng Öhlins. Yung sa Fireblade, damang-dama mo yung Öhlins Lambot. What is lubak? Electronically adjustable Öhlins rear suspension mga brad. Tapos Brembo pa. Panalo. Mas mahal siya Alam ko mas mahal yun siguro mga 80 to 100,000 pesos yung SP. And oo nga pala mga brad, meron din tong fuel consumption meter. So madali natin mako-compute yung kilometers per liter natin. Plastic. Sumabit. Hindi ko maalis, mamaya na lang. Ganyan sarap ng quick shifter. At yung lakas sa exhaust niya, saktong-sakto lang mga brad. Hindi ko na kailangan mag-earplugs gaya nung kay Tencho, pambira. Now with this exhaust, Orion to na exhaust. Maganda ng tunog. Sakto lang yung lakas.
This bike is awesome. Sino kaya hire? Ganda ng bike ko. Hindi ko alam kung gaano pa kalayo. Napaparanoid tuloy ako. Masyado tayo nag-enjoy. Di kasi ako nag-gas kanina nung umalis tayo. Ang weird kasi ng fuel gauge nito mga brad. Isang malaking bar. Tapos pag naalis yung malaking bar na yon, kalahati na agad. So, ang hirap tansyahin, no? Di kagaya ni Tensyo, makikita mo bar per bar eh. Consisting of 6 bars. Cruise muna tayo mga brad dahil 1 bar na lang tayo. Ikaw eh, di ka naggasolina brad eh. Kabado 20. Yung upuan niya medyo madulas compared kay Tensyo boy. Hindi ko alam, siguro hindi ako nakasagad pero ang taas eh. Ayun na yung Lakeshore mga brad. Oh, ginanahan ka bigla. 1 kilometer. Makakapagpagasolena na tayo mga brads. Sa bang napansin ko mga brad, yung power delivery niya ibang iba pa rin talaga ang inline 4. Smooth na smooth yung power delivery ng inline 4. Ito kasi medyo nang gugulat eh. Yung alam mo yung may bigla. Ganon ko siya i-describe. Parang gugulating kanya. Which is, alam ko sa long ride, nakakapagod yun eh. Not sure lang kung for this ride kasi wala pa naman ako nararamdaman. Grabe, sumabog yung gulong niya. Buti okay lang sila. Another first-hand experience, you know, from CB650R 4-cylinder to an inline 3 900cc. Syempre hindi natin i-compare yung power dahil malaking difference yun ano. Ang kino-compare ko lang is yung riding comfort, yung siguro i-mention ko na rin yung difference ng hatak. Ano kasi upgrade naman, hindi naman downgrade. So nararamdaman ko talaga yung difference in power, no? Ramdam na ramdam siya. Yung tipong 6 gear na may torque pa. Lakas talaga nito. Living to its name na Master of Torque. Napapanagutan niya naman yung pangalan niya. Yung adjustment, ang laki ng adjustment. Syempre, given, once again, given naman yun. Kumbaga, ito lang yung ito lang yung feedback ko from 650cc going to a 900cc. Although, then again, yun nga, gaya na sabi ko kanina, yung delivery ng power ng 4-cylinder is mas smooth kesa dito. Na-mention ko naman na yun kanina, no? Nakakapagod nga talaga yung pagkabiglaan nitong nito. Siguro dahil first time ko pa lang siyang gamitin. Pero yun na nga yung purpose nitong first hand experience review. Marami pa akong gustong i-share sa inyo mga brad. Pero bitinin muna natin dito, no. Marami pa tayong gagamayin dito sa MT-09 na to. Obserbahan ko muna siya, pero so far mga brad, ito walang halong bola, walang halong biro. Kahit na nami-miss ko si Tensyo, so far nag-e-enjoy ako dito sa motor na to at hindi ako nagsisisi. Although yes, nalungkot ako, pero 100% walang pagsisisi na nag 900cc ako na Crossflame 3. Yun lang ang baon natin for this vlog. Kaya siguro sa susunod na vlog natin more details sa MT-09 2022 Generation 3. And i-compute na natin yung fuel consumption kasi naggasolina tayo, so parang hindi natin siya natansya masyado. So paano mga brad? I'm almost home. Alam nyo na yan, dito tayo magtatapos lagi. Teka lang, lagi ko sinasabi sa inyo mga brad, kapag napagkatiwalaan, ingatan.
Let's go!